Magandang hapon sa inyong lahat. Saan panig man kayo ng Pinas naroroon. God bless po sa ating lahat. Naalala ko yung comment sa akin nung isang nag-react dun sa aking inipost. Politics din ang tema nun. Sa TikTok ko ini-upload siya. Nakipag talo siya ng gusto sa akin sa comment lang ba dahil na-replyan ko siya. Maganda siya sumagot kaya hindi naman siya pilosopo, talagang yung kanya realidad talaga yung kanya. Tungkol ito dun sa may caption kaya o title yung in-upload ko na ingrato si BBM. Kaya nagwawala ang mga tao ni Kibuloy. Tapos dun sa mismong laman ng video, natalakay ko yung pangyayari na nagsalita si Pangulong Marcos na walang ibang dapat gawin. Sabi ni Pangulong Marcos, walang ibang dapat gawin si Pastor Kibuloy, kundi umarap na lang sa Senado. May binanggit akong ganoon sa video ko yun. At kasabay ng pagsasabi kong yun, nagyan ko ng reaksyon yung pagsasabi ni Pangulong Marcos na yung ginawa niya yun parang pagpapakita na talagang kinakalaban na niya si Pastor Kibuloy pagkatapos na siya ay matulungan ito pangampanya nung nakaraang eleksyon. Dahil nabanggit ko rin dun sa video kong yun na si Marcos nga nung nangangampanya pa lang hindi naman talaga sa ibang istasyon naging open, ibang mga mainstream media. At kung siya man ay inaanyayahan, lalo na sa GMA7 noong mga panahon na yun, siya rin ang kusang tumatanggi. Dahil nga alam niya na ang kanyang sasapitin kung siya ay magpapa-unlock na interviewin sa istasyon na yun, sa TV station na yun. Dahil minsan na siyang in-interview, lalo na isang matabang sa GMA7, na siya binubuli lang talaga o kinukot kaya ba yung kanyang lalo na yung Marcosinho, yung nagdaang Marcialo. Laging inuulit-ulit yun sa kanya na kung sa bawat na pagtatanong, pagsasalita, laging binabanggit bilang panghuli ng host na ito na anak ng diktador. Laging hindi nawawala yun pagka binabanggit niya ang Marcos. Binawala yun sa host na matabang yun sa GMA7. Yung mga ganun akong binanggit. Pagkatapos kaya ako nasasabi nga dun sa aking video na parang walang utang na loob si Marcos. Mga panahon na yun, nung kampanya, ay si Pastor Kibuloy ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon sa istasyon nito na SMNI na maglahad si Marcos sa taong bayan ng kanyang mga saloobin. Siyempre, lalaban nga siya ng presidente, di ba? Di maglalabas siya doon kung ano yung mga plataforma niya. Siyempre, maliban pa rin sa mga pinapahayag kung meeting di abansin na. Iba pa yun. Siyempre, nung anyayahan siya, at wala nang problema nga, kung sa SMNA siya magpapa-interview o magsasalita na mga gusto niya sabihin para sa taong bayan, ay pumunta siya o pumayag na nga siya. At pagkatapos nga nun, ganito nga yung ginagawa sa kanya. Di ba parang ang nangyayari, parang ang masimpat siya ni Marcos ay doon sa aking vlog, doon sa video na pinilit nga akong binigyan ng reaksyon ng babae na yun, yung nag-comment na yun. Mamaya babanggitin ko yung mga comment niya. Lumilito na parang walang ang utang na loob siya. Yung salip na yung SMNI na tumulong sa kanya noon, nung hindi pa siya presidente, ito ang kanya ngayong gustong ibagsak. Di ba alam naman natin yung problema ng SMNI ngayon, gusto nga ipasara ng Kongreso. Kahit naman may prangkisa ito, basta parang sinasabotahe nga, alam naman natin yung lahat, di ba? Tagal ng issue yun. Parang ganun, tapos sa halip na yung SMNI
ang panigan niya, parang dito siya sa mga mainstream media na lantaran na kumakalaban sa kanya nung hindi pa siya presidente. Parang dito tahimik na tahimik siya, wala siya ritong masabi. Eh, ang sabi ng babae do'n sa comment niya, "Eh, papaano naman ho?" Sabi niya, "Papaano naman po yung mga naapi?" Siyempre kailangan niya ring bigyang pansin yung mga naapi. Kaya nagsalita ng ganoon siya sa media na kailangang harapin ni Kibuloy yung Senado sa pag-imbestigang ginagawa. Yun ang sabi niya sa akin, yung para sa mga inaapi raw. Eh, sabi ko naman sa kanya, nag-reply ako sa kanya, sabi ko, eh, oo nga, tama naman yun. Pero ang problema dun, hindi lang yun yung pinaka naging basihan ko. Kaya ako sinasabi na parang mukhang nawalan nga siya ng utang na loob. Marami pang mga issue, mga pagkilos na mapapansin mo na talagang gusto talagang buwagin yung Isiminay. Hindi ba? Hanggang sa kasalukuyan nga ganyan pa rin yung tinatalakay nila sa Kongreso kung paano ganap ng maipasara ang Isiminay. At yun na nga, hanggang yung pag-iimbestiga na yun kay Kibuloy sa Senado, kasama na yan dyan. Para tuluyan nilang maipasara ang Isiminay dahil puro violation yung may-ari nito na si Pastor Kibuloy. Yun. Ito namang nagko-comment sa akin, pinapaliwanagan ko siya. Siyempre hindi niya nakukuha siguro yung pinaka-punto ko na yun, tama naman. Siyempre pag may pagkakasala, habulin mo. Pero ang hindi niya nakikita ron, sa likod nun, yung mga motibo nun kung bakit yun ay ginagawa dun na imbestigan sa Senado, sa halip na sa korte. At isa pa, yung mga imbestigahan na yun, i-dismiss na ng kaso. O bakit natin natiyak ito? Mismo si Remulla, yung DOJ Secretary, siya na ang nagsabi na ito nga dinismiss dun sa Davao, sa kaso sa Davao, yung kasong yun. Ngayon, yung gagawin naman ni Remulla, kaisasampay, talaga may nakita raw siya na irregularidad, na parang naging bias yung naging paghatol dun. Kaya dito isinampa. Ibig sabihin, kaya may mga dahilan yun, may mga motibo. Pero hindi naman siguro nakukuha nung babae kaya siya. Luz ang pangalan. Hindi niya siguro nakukuha yung mga nasa likod ng mga pangyayari niyo. Basta ang nakikita lang niya, dapat talaga, pag may mali, dapat litisin o managot. Yun ang punto ng babae. At nire-replyan ko nga siya, maganda naman yung kanya, kaya lang hindi nga malalim yung kanyang pag-analisa dun sa hearing na yun na sinasagawa, na ayaw daluhan ni Pastor Kibuloy. Hindi niya siguro pa nalalaman o hindi pa niya naabot isipin o alin sa dalawa. Hindi pa niya naiisip na may mga motibo na sangkot yun. Na pwede nang sabihin natin na napupolitika yung kaso niya. Wala namang problema kung sampahan ng kaso kung totoo. Kaya nga meron ng kaso na nabuo sila, kaya nga sinampanan ng DO. Ang gusto lang naman talagang intensyon ng Senado o lalo na ni Rizal Tiberos, iskandalin lang naman si Kibuloy. Ilagay sa kahihiyan kahit isang dati ng kaso. Gusto niya, malantad pa sa publiko. Kahit naman dumalo yun si Kibuloy doon, hindi naman yung papakulong. Hindi naman siya korte, di ba? Need of legislation, naroon yun sa vlog ko nga siguro kung may nakapanood tinalakay ko na nga yan doon kung paano. Na hindi na pwede yung aid of legislation dahil may kaso na. Ginagawa lang naman yun kung halimbawa nga nag-imbestiga kayo. Tapos nakita yung problema na may kulang doon sa kaso. Yung gagawa silang panibagong batas para yung problemang yun na inimbestigahan nila doon sa Senado hindi na maulit. O maulit man, meron ng karampatang batas na ilalapat doon sa kung sino man yung nagkakasala doon. Ganon ang ibig sabihin ng aid of legislation. Ito namang gustong imbestigahan nila sa Senado yung iniimbestigahan dati ng kaso.
Child abuse, may rape pa nga dahil may mga babae doon na lumilitaw na may mga takip din ang mukha na ginahasa raw sila, pinilit. Nakikibully na makipagtalik. Ibig ko sabihin dun sa nag-comment na yun, o lalo na rin sa mga napapanood natin, talagang meron din talagang napapaniwala. Talagang merong naniniwala sa kanila na kay antivirus yung ginagawa nila. Dahil ang tingin kaya ng mga ng tao, ng ibang tao, talagang lehitimo, talagang nangangailangan ng katarungan, yung mga tinutulungan yung antivirus. At ngayon, bilang ako naman, hindi naman ako kasing husay ng iba, mahilig din akong, kumbaga magsaliksik, magsuri. May ganun, may ganong sangkot na pangyayari doon, pag-iimbestiga na yun. At siguro nga, di yung nag-commit na yun sa akin, hindi niya pa yun masyadong na-analisa, hindi pa niya masyadong napapag-isip-isip. Maganda siya sumagot dahil yung kanya talagang base dun sa katotohanan na kanyang nakikita. Kaya maganda rin naman yung mga reply ko sa kanya para ipanawa ko sa kanya kung bakit gano'n naman yung naging pagtalakay ko doon sa vlog na yun. Okay, thank you.